Sa ibang balita, abiso naman sa mga pasahero. Posibleng tumaas ang pamasahe sa LRT-1 kung aaprubahan ng Transportation Department ang hiling ng pamunuan ng tren. Alamin kung hanggang magkano sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa araw-araw na pagsakay ng estudyanteng si Dominic sa LRT Line 1 mula sa FPJ Station sa Quezon City, namamasahe siya ng 25 pesos hanggang Doroteo Jose Station sa Maynila gamit ang beep card o stored value card. Pero posible ang madagdagan ng 9 pesos kung matutuloy ang taas singil sa pasahe sa LRT Line 1. Medyo mataas po siya since mga students lang po kami. And minsan pwede po kahit ng allowance or budget. 6 hanggang 15 piso ang hinihiling ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na dagdag sa kanilang singil depende sa distansya at ticket. Kung sa stored value ticket, magiging 21 pesos ang dating minimum na 15 pesos mula Dr. Santos papuntang N. Aquino sa Parañaque. At ang dulo-dulong pamasahe mula Dr. Santos hanggang FPJ Station, magiging 58 pesos mula sa 43 pesos. Mas mahal pa ng konti ang mga single journey ticket na magiging 60 pesos, ang dulo-dulong pamasahe na dating 45 pesos lamang. Kanina nagsagawa ng public consultation ng DOTR Rail Regulatory Unit kung saan tinutulan ng ilang grupo ang hiling na dagdag pasahe. Ito po ay may additional kaming dagdag na pamasahe na 520 pesos kada buwan. Yung pinakamaraming mga manggagawa ay minimum wage earner. Paliwanag ng LRMC, 45 billion pesos na raw ang naibubuhos nilang investment tulad ng mga dagdag na bagong tren at mga bagong bukas na LRT Line 1 extension. Pero nung isang taon, kumita lamang sila ng 2.6 billion pesos. Nasa 2.7 billion pesos naman ang fare deficit o yung kakulangan sa singil sa pamasahe simula 2016. We are again engaging our partners in government to resolve. So it's either by fare increase or paying the fare deficit. Nakalagay daw sa kanilang concession agreement na pwede silang magtaas ng pamasahe kada 2 taon. Pero simula raw na makuha nila ang kontrata noong 2014, isang beses lamang sila pinayagang magtaas ng pamasahe noong taong 2023. May isang buwan ng Rail Regulatory Unit ng DOTR para magdesisyon kung papayagan ang hiling na taas pasahe sa LRT Line 1. Kung papayagan, posibleng sa Marso o Abril ito maipatupad. Marami tayong factors na kino-consider other than the actual petition of LRMC. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.